Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ang inyong Midnight CJ. Ito po ang ikalawa nating channel. Yung isa po, ang pangalan ay Healer Horror Stories at ang dating pangalan po nun ay Commander JH. Sa ngayon, dito po muna tayo mag-upload. I-update ko po kayo patungkol sa kalagayan ng isa nating channel kapag ito'y bumalik na sa normal. Ang kwentong inyong mapapakinggan sa araw ngayon, kwento ng isang sundalo. Hindi ba kapag sinabing sundalo, medyo malupit? Hindi lang naman kasi pangdigmaan ng ating mga militar. Siyempre, meron din naman silang tinatawag na karanasan pagdating sa hindi kapanipaniwala. Tara, simulan na natin ang kwento. Buddy, salamat sa paghatid mo sa akin ha. Ayos lang yon buddy. Siya nga pala, ikaw nang bahala kay Kapitan Asarkon. Ano? Sinong Kapitan Asarkon buddy? Wala tayong kapitan na may apelyidong Asarkon. Buddy, si Kapitan, yung kapitan natin. Hindi naman Asarkon ang apelyido nun eh. Asarkon ang tawag ko sa kanya kasi palagi siyang asar. Oo nga no, di ko naisipin ah. Sige buddy, paano? Yosin muna tayo? Oo ba? Alam mo buddy, kahit paminsan-minsan, namimiss ko rito sa kapatagan. Hindi katulad sa kabundukan, tayo at tayo na lang ang palaging nagkikita. Aba syempre, tayo ang bantay ng Pilipinas, di ba? Oo naman. Kalain mo yun? Nakakuha ako ng bakasyon kay Kapitan Asarkon. Ganun lang naman yun, buddy. Mahilig lang naman yun sa galit-galitan. Buti ka nga eh. Binigyan ka na ng bakasyon. Ako, ang tagal-tagal ko nang humihingi ng bakasyon. Hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya masasabi ko, buddy, napakaswerte mo. Salamat, buddy. Sige na mga utoy. Kahit kaunting barya lang, bigyan nyo na ako. Buddy, sino yun? Yan? Wala yan buddy. Namamalimos lang yan. Huwag mong pansinin. Teka buddy, meron pa yata akong barya rito. Maibigay nga. Sayang naman to. Naku buddy, wag na! Ale, sa inyo na lang po barya. Barya? Kuripot mo naman? Ha? Binibigyan na nga kayo eh. Kayo pa itong... Sige na, akin na yan. Kuripot, kuripot, kuripot. Sobra naman tong matandang to. Sige na ho, doon na ho kayo. Buddy, sumakay ka na, may jeep na oh. Kapaparada lang nung jeep buddy. Mamaya na, kwentuhan muna tayo. Sasabit na lang ako mamaya. Tama-tama di naman kalayuan dito. Yung sakayan ng barko. Malapit lang yan buddy. Buddy, sige na sumakay ka na at nang makabalik na rin ako sa kampo. Bakit kasi hindi ka bumalik sa kampo? Hayaan mo na ako rito buddy. Kaya ko naman ang sarili ko. Buddy, sige na, sumakay ka na. Teka nga buddy, bakit parang napakalaki ng takot mo? Parang mas takot ka pa sa kapatagan kaysa sa kabundukan. Kasi buddy, Kasi Iho? Bahingi naman ng barya, iho? Wala ho. Sige na ho, doon na ho kayo. Buddy, teka, parang kakaiba yata yung takot mo, bakit ba? Wala buddy. Wala, sige na, mauna na ako. Sige. Bahala ka buddy. Pag-alis ng kabady ni Haris, naroroon pa rin yung matandang manglilimos. Pinipilit siya nitong bigyan ng perang papel. Wala namang maibigay si Haris kasi nga ayaw niyang bawasan ng pera niya maliban lang sa barya. Hanggang sa sinabi ng matanda na siya'y paulit-ulit na kuripot.
Manang doon na ho kayo. Bakit ho ba? Kuripot. Kuripot ka. Ganon. Sabay tapik ng matanda sa kanyang balikat at lumayas. Nang makalayo ito ng kaunti, tumingin ito ng napakatalim kay Haris. Hindi naman niya pinansin kung ano ba ang ibig sabihin nun. Sumakay na siya ng jeep, pero hindi agad umalis ang jeep nung mga oras na yun. Buddy. Oh, buddy, akala ko bumalik ka na ng kampo. Ginulat mo naman ako eh. Buddy, ingat ka ha. Oh buddy, kayo rin. Pakisabi sa mga kasama natin. Salamat buddy, balik ka ha. Miss na kita eh. Miss agad? Di pa nga nakakalis. Miss agad? Eh buddy, basta bumalik ka ng buhay. Yun ang pinakagusto ko buddy. Oo na. Sige buddy, mauna na ako. Okay. Halos gabi na nang makauwi si Haris sa kanila. Pagdating doon, syempre, uso ang inuman sa kamag-anak o kaya naman sa kaibigan. Maya-maya pa dumating ang kanyang Uncle RD. Natuwa ito nang makita siya kasi alam ng kanyang uncle na sa pinanggalingan niyang lugar ay talaga namang matindi ang bakbakan. Nauwi ka pala Haris. Opo uncle. Kamusta ho kayo? Eto, mabuti. Pakap nga aking pamangkin. Sige po. Aray! Bakit? May problema ba Haris? Ang init naman ho ng katawan nyo. Ano? Paano naman naging mainit na pamangkin? Baka katawan mo ang mainit. Maligo ka kaya muna. Siguro nga ho, yun ang dapat. Nay, kung may darating na mga kaibigan ko, kamag-anak na maghanap sa akin, sabihin mo, naliligo lang ako saglit. Hayaan mo na yon Haris. Kung may darating akong bahala, mag-iinuman tayo. Sige ho uncle, maliligo po muna ako. Okay. Habang naliligo si Haris, napansin niyang unti-unting nalalagas ang buhok niya. Mabilis siyang natapos. Pagkatapos noon ay pumunta siya sa harap ng kanyang uncle. Uncle, Haris, ang bilis mo naman natapos. Uncle, di ba ho nanggagamot kayo? Oo. Tignan niyo ho itong buhok ko. Naglalagas. Nako, baka naman may cancer ka na. Ilang beses na ba nangyayari sa iyo yan? Ngayon lang po ito uncle. Ngayon lang. Baka naman nasa bunutan mo lang o kaya naman matapang yung shampoo na ginamit mo. Hindi uncle. Ginagamit ko talaga to eh. Alam ko na! Kaya naglalagas yung buhok mo kasi sa tagal nyo sa kabundukan ngayon ko lang nakaligo sa malinis na tubig. Hindi ba? Tama ba ako ron pamangkin? Sobra naman ho kayo. Madalas din kaming naliligo doon. Kapag nakakakita kami ng ilog, iniinuman pa nga namin yun eh. Ganun ba? Wag mo munang pansinin yan. Baka talagang namiss lang ng ulo mo yung malinis na tubig kasi nawasa yan eh. Ngayon, ang pinakamainam na gawin natin, mag-inuman muna tayo. Ano? Sige, sagot mo ah. Opo, syempre, bagong dating eh. Habang nagiinuman sila, napansin ni Haris sa kanyang sarili na para bang umiinit ang buo niyang katawan. Dagdag pa rito, yung matinding pagkahilo at para ba siyang nasusuka. Lasing na yata ako. Nako naman! Mahina pala uminom ang mga sundalo. Uncle, syempre hindi naman kami nakakainom dun eh. May mga kasama na ako nakakainom kapag tumatakas sa kampo. Pero ako hindi. Lasing na yata ako uncle ah. Magpapahinga na siguro ako. Sige. Mauna ka nang magpahinga. Total pagod ka. Salamat pamangkin kasi hinarap mo kami kahit napagod ka.
Sige ho. Ay, teka. Ilang araw ba bakasyon mo? 4 lang ho. 4 lang? Sige. Kami nang bahala rito. Sige po. Pagkahiga ni Haris, ramdam niya agad yung init na dumadaloy sa kanyang tiyan. Ah! Ah! Aray ko, ang sakit. Sa ingay ni Haris sa loob ng kwarto, biglang pumasok ang kanyang uncle. Nagtataka ito kung bakit. Oh, bakit Haris? Pamangkin, ano bang nangyayari sa'yo ha? Aray ko uncle, ang sakit po ng tiyan ko. Naku baka hindi ka nasanay sa pagkain dito. Ano bang kinakain mo ron sa kampo nyo? Pagkain po, normal na pagkain din katulad dito. Halika titignan kita. Baka may nakain ka lang na hindi maganda. Sige po uncle. Hindi ko talaga makayanan. Grabe, ang sakit. Nasoka si Haris. Lahat ng kinain niya sa araw na yon isinukan niya. Nang tignan naman siya ng uncle niya, kakaiba ang napansin nito na para bang hindi ka panipaniwala. Oh, anong balita sa anak ko, Ardi? Kuya, baka hindi ka maniwala sa sasabihin ko sa'yo. Uncle, ano nangyari? Baka naman kasi nausog mo yung anak ko, Ardi. Nausog siya, pero hindi ako ang nakausog sa kanya. Sino? Wala naman ibang kasama rito kung hindi ikaw at yung iba niyang kabarkadang nagsigsialisan na. Ewan ko ba, basta nausog siya. Sa ngayon kuya, hindi ko lang matukoy kung bakit, paano nangyayari sa kanya. Uncle, nawala na ho yung sakit ng tiyan ko. Pinalitan ng maligamgam na pakiramdam. Ganon ba? O sige kung ganon. Nasa maayos ka na pala Talaga nga naman, Ardi. Isa kang mahusay na manggagamot dito sa atin. Ano bang ginawa mo sa anak ko? Wala pa akong ginagawa sa kanya. Wala pa ba? O sige na, magpahinga ka na Haris anak. Sige po. Mabilis ding nakatulog si Haris ng oras na yon. At nang dumating na ang madaling araw, mga bandang 2:30, nagising siya kasi para bang may nadidinig siyang ingay mula sa labas ng bahay. Ano ba yung ingay na yun? Madaling araw pa lang Boses yon na mula sa isang matandang babae. Kaya't nang mapasilip doon si Haris, nakita niyang may matandang babaeng nakatayo sa tapat ng bintana. At ang mas matindi pa roon, nakalutang ito ng bahagya. Oh hindi. Tao ba ito? Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Hindi naman yon sumagot. Basta't isang nakakalokong tawa ang iniwan nito kay Haris. Mas nagulat pa ito nang biglang lalong tumaas ang paglutang niya sa lupa. Aswang. Aswang nga ito. Anong kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ako dinadalaw? Tuluyan na itong lumayo at nang sumikat na yung araw, naging maayos naman na ang pakiramdam ni Haris. Wala na rin ang pananakit ng tiyan. Uncle Ardi, nandito pa ho pala kayo. Nakatulog ako rito sa sobrang kalasingan. Ganun ho ba?
Yung ba'y alak kagabi? Oo eh. Kumain na tayo. Haris, gising ka na pala anak. Halika na, kumain na tayo. Sige po itay. Ang gusto noon ni Haris, sulitin ang kanyang bakasyon, kaya't plano niyang puntahan ang mga kaibigan niya. Huwag mo na munang puntahan ng mga yon. Kami ang pamilya mo rito. Kaya't mas makakabuti siguro, Haris, na kami na lang ang kasama mo. Tay, ano bang balak niyo? Meron ba tayong gagawin sa araw na to? Wala naman. Gusto ko dito ka lang. Gusto ko nakikita ka. Tayo naman paano ko naman masusulit ang araw ko rito niyan? Basta anak, yun ang gusto kong mangyari. Sinunod ni Haris ang gustong mangyari ng kanyang ama, kaya't nagduyan siya sa ilalim ng puno ng mangga sa loob ng maghapon. Hanggang sa may humintong sasakyan sa tapat ng bahay nila. Binati siya noon. Walang iba kung hindi si Kap Dino pala yun. Oh Haris! Magandang hapon sa'yo. Narating ka pala. Opo, dumating po ako. Kailan pa? Kahapon po. Kamusta naman ang duty natin doon? Eto, buti nga po nabigyan ng bakasyon. Nung kailan lang Nabalitaan ko may enkwentro na naman daw doon. Buti hindi ka nadamay. Nako kapitan, kasama nga po ako ron. Pero syempre, sinuswerte pa rin tayo. Balita ko meron daw namatay meron nga po. Ano po bang kailangan natin? Dadalawin ko lang tong tatay mo. Kasi meron kaming pupuntahan. Ipapaalala ko lang sa kanya. Alam mo naman matanda na yung tatay mo. Baka mamaya makalimutan pa. Sige ho. Inabot ng dilim doon si Kapitan Dino habang nakikipagkwentuhan. Si Haris naman, nandun pa rin sa duyan. Kahit na madilim na ang paligid, hindi siya umaalis doon. Hanggang sa muli niyang naramdaman yung init na dumadaloy sa kanyang tiyan. Kasabay nun, ang matinding pagkahilo at pagsusuka. Ano to? Anong nangyayari sa akin? Mula sa loob tumatakbo ang kanyang itay, kasama si Kap Dino. Anak, anong nangyayari sa'yo? Itay, sumasakit na naman yung tiyan ko. Baka naman nausog kita. Halika't pindutin muna kita. Wala namang nangyari. Kahit natuluyan ng napindot si Haris. Kaya't ang sabi noon ni Kapitan Dino, magpadala na raw sa ospital at tiyempong nariyan daw ang kanyang sasakyan. Pumayag naman noon si Haris kasi sasagutin ni Kap Dino ang pagpapa-ospital. Ang masama nito, pagdating sa ospital, walang naging resulta. Base sa doktor na tumingin sa kanya, pagod lang daw si Haris. Maaring magpahanggang sa ngayon iniinda pa niya yung pagod niya sa destino. Dok, ano naman ang kinalaman ng pagod dun sa pananakit ng tiyan niya? Hindi na nakasagot yung doktor. Kasi kung ano lang ang sinabi nito, yun lang daw ang nangyari. Nung mga oras na yon masakit pa rin ang tiyan ni Haris, kaya't umuwi na lang sila sa bahay at muling ipinatawag ang kanyang Uncle Ardi. Manong Ardi, ano ho bang balita rito sa pamangkin mo? Kapitan, nausog siya. Na naman? Nausog na naman, Ardi? Sino namang uusog sa kanya? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo kuya, na nung mga nakaraang araw, nausog siya at hindi ko rin matukoy kung sino bang nang usog sa kanya. Parang nakakahiya ata labas ko ngayon Isa akong albularyo pero hindi ko malaman kung sino bang gumawa nito sa pamangkin ko. Bigla na lang tumayo si Haris nang sabihin yon ng Uncle Ardi niya. Sabay sabing,
Huwag na kayong magtalo-talo. Okay na ako. Wala nang nararamdaman. Siguro kailangan ko lang magpahinga. Sa pagpasok niya sa loob, nagtaka ang marami sa loob ng bahay. Bakit ganun? Anong klaseng sakit ang dumadapo kay Haris? Yung tipong para bang kapag gabi na sumusumpong, mawawala saglit tapos aarya na naman ang karamdaman. Ardi, alamin mo kung ano ang sintomas ng sakit ng pamangkin mo. Huwag kang mag-alala kuya, alamin ko yan. Pag-uwi ko sa bahay, magtatanong ako sa aking kaibigan. Ayan ka na naman eh. Sasabihin mo na naman, Ardi, na magtatanong ka ron sa kapreng yon. Hindi ko nga nakikita yung kapre na yon. Ganun talaga. Tanging ako lang ang nakakakita kasi bawal magpakita sa inyo ang mga kaibigan kong yon. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala. Maya-maya pa, bigla na lang tumayo si Haris sa pagkakahiga. Pilit na binubuksan ni Haris ang pintuan. Buksan niyo to! Buksan niyo ito! Nasa loob ang lock, kaya't siya lang ang tanging makapagbubukas noon para makalabas siya sa kwarto. Ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw lang ang makapagbubukas niyan. Tila ba nawala ng isip noon si Haris kasi ultimong lock sa loob ay hindi niya kayang tanggalin. Sinusubukan din naman buksan ng tatay niya at ng kanyang Uncle Ardi ang pintuan sa pamamagitan ng susi. Kaya lang ang problema, naka-double lock pala sa loob. Maya-maya pa nakarinig sila ng malakas na kalabog. Tansya nila'y binasag ni Haris yung bintana sa kwarto. Inikutan nila yung likod hanggang sa wala na silang inabutan. Saan napunta yun? Bumalik ka. Sinilip nila yung loob pero wala na doon si Haris. Hanggang sa nasundan nila yung bakas papunta na lang sa ilog. Hindi alam ni Haris ang nangyari sa kanya nung gabing yun. Nagulat na lang siya kinabukasan. Nandun siya sa silong ng papag kung saan merong mag-asawa na natutulog. Nagising din ang mga yon matapos magsisigaw si Haris sa ilalim ng papag. Huwag po! Huwag niyo po akong sasaktan! Hindi ko alam paano ako napunta rito! Huwag po! Wika ni Haris sa kanila. Mabuti na lang dahil mabait yung mag-asawang naroroon. Binihisan siya ng mga ito kasi nakahubot-hubad siya. Kapansin-pansin din sa kanyang buong katawan na meron siyang malalalim na sugat. Nakauwi naman si Haris nung oras na yon. Laking pagtataka ng kanyang ama at uncle kung saan nakuha yung mga sugat at bakit bagong damit ang kasuotan ni Haris nang dumating siya. Anak, saan ka ba nanggaling, ha? Tay, di ko alam. Hindi ko alam. Nako naman, anak. Paano ka na ba? Kuya. Nakausap ko na yung bantay ko sa bahay. Anong sabi? Ang sabi, ito raw si pamangkin natapik daw. Haris pamangkin, sino bang tumapik sa'yo? Sabi mo sa akin para malaman natin kung sino bang gumawa niyan sa'yo. Hindi ko po alam. Pilit na hinahalukay ni Haris sa kanyang isipan kung sino ba yung huling tumapik sa kanya bago siya umuwi. Tila ba nakalimutan na ng sundalo na tinapik siya ng matandang namamalimos sa terminal. Nagugutom na ho ako. Kumain muna tayo. Eksaktong nakapaghanda naman na sila ng pagkain ng oras na yon. Kaya't nang sumubo na si Haris ng normal na pagkain, bigla itong napasuka sa harapan ng hapagkainan na siya namang hindi nagustuhan ng kanyang tatay at Uncle Ardi. Ano ba naman yan, Haris? Ano bang pinaggagawa mo?
Kay laki-laki mo na. Hindi mo pa alam ang ginagawa mo. Doon ka sumuka sa CR o kaya sa lababo. Oy tay, pasensya na ho talaga. Tahimik noon ang kanyang Uncle Ardi na tila ba meron ng malaking pagdududa. Maliban sa tapik, para bang meron pa siyang kakaibang napapansin sa kanyang pamangkin na sundalo. Pamangkin. Uncle, mas makakabuti siguro kung dalhin na muna kita sa bahay. Bakit doon? Sa isang araw babalik na yan. Sa destino. Kuya, mas makakatulong ako sa kanya. Sige na Haris, doon ka muna sa bahay para yung paningin ko'y nakatuon sa'yo. Sige po Uncle. Doon muna siya tumuloy nung oras na yon. Lumabas yung uncle niya at pumunta sa likod ng kanyang kubo. Sa likod ng kubo ay merong duhat. Kitang-kita ni Haris, mula sa itaas ng duhat, merong nananabako. Malapad yung tabako na kung tutuusin, kasing lapad ng hinglalaki ng mga paa natin. Uncle, anong nilalang yan? Haris, doon ka muna. Hindi ka sanay makakita ng ganito. Sige na. Oho. Magmula sa loob ng bahay, naririnig ni Haris ang usapan mula doon sa likod. Rinig niya yung laki ng boses ng nilalang at syempre yung pagsagot ng Uncle Ardi niya. Ano? Sigurado ka aking kaibigan? Nausog siya ng gabunan? Sigurado ako. Tinapik siya ng gabunan. At ang mahirap dito ngayon, ang buo niyang pagkatao nasasakop ng gabunan. Hindi lang basta usog ang ginawa niya rito. Pinasok ng gabunan ang buo niyang katawan para maging sunod-sunuran sa kanya. At sa mga susunod na araw o gabi, tuluyan na siyang magiging aswang. Ano? Hindi totoo yan! Ano yun, Uncle? Magiging aswang ako? Paano naman nangyari yun? Mag-iingat kayo. Huwag mong aalisin ang mata mo sa iyong pamangkin. Marahil ang mga taong nakaharap niya na kasama sa inuman, magiging aswang din. Anong ibig mong sabihin? Dahil ang basong pinag-inuman niya ay nagamit mo rin. Hindi, pati ako. Kung umepekto na ang usog na kapangyarihan ng gabunan sa kanya. Pamangkin, hindi ba nung nagiinuman tayo nung gabi? Ang sabi mo'y iba na ang pakiramdam mo? Opo, Uncle. Nako, ibig sabihin ba baka pati... Oo, baka pati ikaw. Ngayon, ang pinakamainam na gawin habang nakokontrol mo pa ang sarili mo, hanapin niyo ang gabunan na umusog sa pamangkin mo. Pamangkin, saan matatagpuan yon? Kung siya nga talaga Uncle ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Hanapin natin siya. Matatagpuan siya ron sa jeep terminal. Doon ay palagi siyang namamalimos doon. Sige. Hindi sila nagpatumpik-tumpik pa. Binalikan nila ang terminal kung saan matatagpuan ng matandang babae. Kaya lang sa layo ng lugar, inabot sila ng napakahabang oras. At pagdating nila doon, madilim na. Iba na naman ang pakiramdam ni Haris. Bakit? Uncle, nararamdaman ako sa tiyan ko parang may gumagapang. Hindi alam noon ng uncle niyang gagawin kasi malayo sila sa kanilang bahay. Kaya't napilitan siyang bitbitin ng pamangkin at dalhin sa walang tao.
nakakita siya ng puno kung saan pwedeng itali noon ng pamangkin na si Haris. At nasaksihan ng kanyang Uncle RD ang unti-unting pagbabago ng itsura ni Haris. Mula sa normal na katawan, lumaki bahagya ang katawan ni Haris tapos nasira ang mga damit nito. Hindi! Diyos ko Lord, anong nangyayari sa pamangkin ko? Diyos ko po, tulungan niyo po kami! Habang ganon ang sitwasyon, nagulat noon ang Uncle RD niya dahil may batang lumapit at nagmagandang loob. Hala! Hala! Dito po tayo! Sino ka? Lumayo ka rito! Hindi ka makakatulong! Dito po tayo! Sigurado ko, nausog po yan nung matandang namamalimos! Ano? May alam ka ron? Opo, dito po tayo! Dun sa may bahay namin! Dalian po ninyo! Nadala naman doon si Haris pero pahirapan. Sa tulong na lang din ng orasyon ng Uncle RD niya kaya medyo napapakalma si Haris. Pagdating naman sa bahay, hindi na nagulat yung ama ng bata kasi halata namang meron din itong nalalaman. Magandang araw ho sa inyo. Pasensya na ho sa konting abala. Magandang araw din ho sa inyo. Hapon na pala. Opo. Ano ho bang nangyari rito? Parang nausog ho yata. Hindi ho basta usog ang nangyari. Alam ko po yun. Ang ibig kong sabihin, mukhang nausog yata ito nung matandang namamalimos. Nako, ang matandang yun. Magpahanggang sa ngayon hindi pa rin tumitigil sa pagkakalat. Anong ibig mong sabihin? Nagkakalat siya ng lahi. Gabunan ng matandang yun. At kapag hindi na kinaya ng tao, tiyak, 100% magiging aswang ang tao. Anak, saan mo sila nakita? Doon po itay malapit dun sa mitabing daan, merong mga puno. Mabuti na lang pala't natagpuan kayo ng anak ko. Huwag kayong mag-alala. Meron akong lunas dyan. Agad na nilunasan ang karamdaman ni Haris sa pamamagitan ng nasabing langis. Yung langis daw na yun ay merong nakalagay na mula sa halamang Javier. Hindi lang basta Javier ang nakalagay doon. Meron din itong nakalubog na mutya. Tapos syempre, katas na nanggaling sa halamang Javier. Nagpatak ng kaunti sa kutsara ang matandang lalaki at ipinainom sa kanyang apo na si Haris base na rin sa pagsunod at sa pag-utos nung lalaking yun. Nang dahil doon, unti-unting kumalma si Haris at bumalik na sa dati. Uncle, nasan tayo uncle? Bakit tayo naririto? Ayos ka na pamangkin? Nako, kaibigan, napakahusay naman ng langis mo. Anong klaseng langis ba yan? Natanggal na ba ang pagiging aswang ng pamangkin ko? Oo, natanggal na po. Ang langis na ito ay nanggaling sa kaibigan ko sa gitnang Luzon, na kung tawagin ay Nolesto o Nole. Ito ay may nakalagay na halamang Javier sa loob, may katas, at syempre meron ding mutya. Ganon? Ayos siya na. Alam niyo po isa rin akong albularyo. Pero hindi pa po ako nakakakita ng ganyan. Malamang po hindi pa kayo nakakakita ng ganito. Kasi tanging kami lang ng mga kapanalig niya ang nabigyan nito. At hindi mo ito makukuha sa iba. Kay Kanauli lang. Yan ay nanggaling sa kaibigan niyang si Sangkilihim. Ganon ba? O siya nga pala. Bakit po kayo napadpad dito? Napadpad kami rito kasi yun na nga, hinahanap ko yung matandang manguusog. Yung gabunang manguusog tay. Sa ngayon, hindi mo siya makikita rito kasi madilim na.
Lumalabas lang ang matandang yon kapag araw. Namamali mo siya dyan. Kapag ka nga nagkikita kami, lumilihis ng daan na para bang takot na takot. Ganun ho ba? Kung ganon, aalis na ho kami ng pamangkin ko. Total okay naman na siya. Teka sandali lang, papayag ba kayo na ginano ng pamangkin mo? Bakit hindi niyo subukan na sawatain ng matandang yun? Kayo lang ho pala ang makakatulong Aalis na ho kami. Sandali lang. Huwag kayong magpakakumpiyansa. Maaring hindi niyo siya nakikita ngayon dyan, pero alam ng matandang mang-uusog na yun na isa sa kanyang biktima na galing pa sa malayong lugar ay naririto. Huwag muna kayong umalis. Dito na lang muna kayo. Magpalipas muna kayo ng gabi rito. Tatanggapin ko kayo. Meron tayong pagkain dito at meron pang isang kwarto para sa mga bisita. Ganun ba? Salamat naman ho kung ganun. Madilim na nga naman. Gabi na nga naman. Kaya't pinagbigyan nila ang kahilingan ng lalaking yun. Ni maski pangalan nito ay hindi nila alam. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, naalimpungatan si Haris at ang kanyang Uncle RD. Uncle. Ano yan? Mainit ba talaga? Oo, ako nga'y pawis na pawis din. Itay! Ayun! Ayun siya! Ba't sumisigaw yung mga yun? Malay ko, lumabas nga muna tayo. Lumabas sila ng oras na yon. Hindi nila inabutan ng magtatay. Sumilip sila sa pintuan sa labas at doon nila nakita yung lalaking gumamot noon kay Haris. May hawak-hawak na sulo habang nakatayo sa gitna ng kadiliman. Kaibigan! Anong nangyayari? Sinasabi ko na nga magpapakita rito yung matandang gabunan na nang-usog sa kanya. Siguro naramdaman nyo napakainit sa loob, no? Oo, mainit. Bakit napunta rito yon? Sa palagay ko, galit na galit siya sa akin kung hindi man sa akin sa inyo. Para bang pakawari niya Natapakan ng kanyang ego. Ganon? Oo. Yung bata, nasaan na yung bata? Ayun, tinugis yung matanda. Ano? Matanda? Di ba gabunan yon? Oo, pero huwag kang mag-alala. Ang anak kong yun, bata pa lang yun. Talagang tinitrain ko na pagdating sa ganyan. Kaya wala kayong pwedeng ibang alalahanin. Ganun ba? Naku nag-aalala ako sa anak mo, baka mamaya mapana siya. Hindi yun. Huwag niyong isipin yun. Sige, kayo ho ang bahala. Total naman anak niyo yun. Kung ano man ang mangyari sa kanya, siguro naman po labas na kami doon. Oo, labas na kayo ron. Huwag kayong mag-alala. 1 oras at kalahati ang nakalipas. Bumalik yung bata tapos may sugat ng kaunti sa braso kaya't agad na ginamot ng kanyang ama. Naku ayos lang ba yung bata? Okay lang po ako, Manong. Huwag po kayong mag-alala. Huwag ho kayong mag-alala sa anak ko. Kayang-kaya ko ho ito. Baka ano rin siya? Hindi, kami hong bahala. Kinabukasan, umalis na ang mag-angkel pero tinitignan pa rin nila sa terminal kung naroroon ba ang matandang yun. Uncle, wala naman pala rito Tara na. Ang importante, magaling na ako. May konting oras pa ako. Makakapagpahinga pa ako sa bahay. Tapos kinabukasan babalik na rin ako sa destino. Sige pamangkin, tara na. Nang dumating na yung araw na kailangan nang bumalik ni Harry sa destino, nagpaalam siya ng maayos sa kanyang ama, sa mga kakilala, at syempre sa uncle niya. At doon may pumasok na kaunti sa kanyang isip. Ang sabi niya sa kanyang uncle, Uncle, di ba sinabi ng alaga mo na baka pati kayo mahawa? Huwag mong isipin yon pamangkin. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Kung sakali mang nahawa ko, siguro naman bilang isang albularyo, kayang-kaya ko na ito.
Sige ho, kayo pong bahala. Makalipas pa ang ilang araw, yung uncle niya ay nakakaramdam ng kakaiba. Sino yan? Ardi, ako ito, ang kapatid mo. Buksan mo ito. Pumasok ka, kuya. Laking gulat ng kapatid niya nang makitang may isinusuka ang kapatid na albularyo. Napakalapot na laway. Tapos ang kulay medyo malabo. Kuya, huwag kang alis. Dito ka lang. Naku po, ano bang nangyayari sa'yo, Ardi? Kunin mo yung langis ko. Madali ka, kunin mo. Eto ba? Iyan nga. Pahiram mo ako sa buong katawan. Sige na, at kumuha ka ng isang basong tubig. Patakan mo ng langis na yan. Umaasa noon ng albularyong si Ardi na katulad sa kanyang pamangkin, agaran din daw gagaling. Pero iba yung langis na yun sa ginamit nung lalaki sa pagpapagaling kay Haris. Imbis na gumaling, tila ba mas lalo pang natrigger ang pakiramdam ng matandang albularyo. Kuya, kumuha ka ng tali. Itali mo ako. Madali ka. Sige. Itinali siya sa papag upang sa gayon hindi siya makaalis sa bahay na yun. Sa loob ng magdamag binantayan siya ng kapatid niya. At pagsikat ng araw, bumalik naman na sa maayos ang pakiramdam ng albularyong si Ardi. Kuya, bakit ako nakatali dito, kuya? Di mo alam. Hindi, wala akong alam. Naku po, nahawahan ka. Ganon? Kaya pala, nakatali ako rito. Sandali lang. Nagpunta siya sa likod. Kinausap ang sinasabi niyang bantay. Kaibigan, sabihin mo nga sa akin, nahawa na ba talaga ako? Umepekto na ba sa akin ang usog nung gabo na ngayon? Sinabi ko naman sa'yo na kung sino ang nakaharap niya at nagamit ang kanyang pinag-iinuman, lahat mahahawa. Kaibigan, bigyan mo ako ng lunas. Ayoko maging aswang. Kung pwede lang, bakit hindi? Kaya lang hindi ko kayang gawin. Bumalik kayo sa lugar kung sino mang nakapagpagaling sa pamangkin mo. Ngayon na, habang hindi pa dumidilim. Sinubukan ng matandang Ardi bumalik sa lugar na yun. Kaya lang, inabot din siya ng gabi. Magpagayon pa man, medyo meron pa rin siyang sariling isip. Habang papatakbo ito sa kubo ng mag-ama. Nang medyo malapit na roon ng matandang Ardi, agad siyang nabungaran ng bata. Narinig noon ng matanda na sumisigaw yung bata ng, Itay! Itay! Yung matandang albularyo bumabalik tayo! Iba yung pakiramdam ko rito! Salubungin mo, anak! Opo, itay. Mabuti na lang dahil sinalubong siya ng bata. Kaunting-kaunti na lang, mauunahan na siya nung matandang mang-uusog dahil nakita yun ng bata mula sa itaas ng puno na lumundag. Ang plano pala nito'y lundagin ang matandang Ardi at tangayin. Halika rito. Mabuti na lang, inabot ka namin. Anak, madali ka. Kunin mo yung langis, anak. Opo, itay. Mabilis na nilunasan ang karamdaman ng matandang Ardi. Dahilan kung bakit kumalma na ang sarili niya. Ramdam sa buong paligid yung kakaiba na parabang mas lalong nagagalit ang gabo ng mang-uusog. Salamat, kaibigan. Mabuti na lang dahil umabot pa ako rito.
Mabuti na nga lang at nasa lubong ka ng anak ko. Alam mo ba, mula dun sa puno, lumundag yung matandang mga usog. Ganun ba? Hindi ko na alam yun. Matanong ko lang sa'yo. Sino pa ba yung mga nahawahan? Ako, tapos yung dalawang kaibigan ng pamangkin ko. Di bang ang langis na yan ay hingin ko na lang? Kung sakali mang makita ko mga batang yon, ako nang bahala sa kanila. Hindi naman hubo pwede yun. Kinakailangan na sumama ako sa inyo. Upang sa ganun, ako mismo ang makapagpagaling sa kanila. Patawarin niyo ho ako. Hindi naman ho sa sinasabi kong wala akong tiwala sa inyo, pero sa akin ho kasi ito pinagkaloob. Kung sino man ang pagkakalooban nito, siya lang ang pwedeng gumamit. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Okay lang ho yun. Sige ho, sasama ho ako. Maging yung bata sumama papauwi kila matandang Ardi. Pagdating doon, una nilang hinanap yung dalawang binata na naging kainuman nila nung mga nakaraan. Oh, Ardi, magaling ka na? Magaling na ako kuya. Kuya, saan ba matatagpuan yung dalawang batang naging kainuman namin noon ni Haris? Bakit? Malamang, pati sila, aswang na rin ngayon. Nako! Ardi, nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. Kagabi nga lang nung wala ka, may namatay. At ang pagkakamatay, kakaiba. Sa tanda kong ito, Ardi, ngayon pa lang ako nakakita ng ganon. Anong ibig mong sabihin? Paanong namatay? Nakita yung taga roon sa kabilang baryo. Nakahalambitin daw doon sa likod ng bahay niya yung may puno. Ang masaklap doon, nakapabaligtad, tapos wakwak na ang tiyan. Maski isang patak ng dugo, wala nang makikita. Lagot. Kaibigan, sa palagay mo, sila na kaya may gawa nun? Sigurado ko, Itay. Sila may gawa noon. Wala namang aswang dito eh. Di ba, Itay? Oo, tama siya. Hanapin natin ang mga taong yun. Kailangan mapagaling natin sila. Pero, kaibigan, tuluyan na silang naging aswang. Kaya pa bang pagalingin ng... Huwag ho kayong mag-alala sa bagay na yun. Siguro naman kaya pa nito. Ayon kay Kanole, kahit na pinanganak na aswang, kayang ibalik sa dati. Talaga? Napaka makapangyarihan pala ng langis na yan. Hindi lang ho ang langis. Meron po itong samot-saring sangkap na nanggaling sa ilalim ng dagat. Tapos syempre, may mutya ng habyer. May katas mula sa halamang habyer. Ganun ho ba? Sige, hanapin natin sila ngayong may araw pa. O sige. Sa paghahanap nila sa araw na yon, natagpuan nila ang magulang nung dalawang binata. Ayon sa kanilang kwento, nakapansin daw sila ng kakaiba sa mga anak nila. Nung una, parang palaging gutom. Kapag kumakain naman daw ng normal na pagkain, isinusuka. Tapos tatakbo sa likod, maghahanap ng anumang hayop na merong sariling buhay at yun daw ang kakainin. Tapos sa mga sumunod daw na araw, nawawala raw ang mga binatang yun. Hindi raw nila alam kung saan nagpupunta. Nako ho, aswang na ho ang mga anak ninyo. Sigurado ho kami. Sila rin po may gawa ng pagkamatay ng tao rito nung gabi ba? Kagabi daw. Diyos ko Lord, ibang klase yung usog na yan. May halong pangahawa, may pangyayanggaw. Tay, may nararamdaman ako sa gawin dun oh. Anak, puntahan mo. Madali ka anak. Tapos bumalik ka rito. Sabihin mo sa akin kung ano nakita mo ron ha? Opo, Itay. Mabilis nagtatakbo yung bata doon. Sa gawing nararamdaman niya'y may nakita siyang taong nakahiga. Tulog ang taong yun, hubot-hubad, pero walang sugat. Ito yun. Sigurado ko. Ito yun. Nireport ng bata sa kanyang ama ang nakita niya. Nang puntahan nila yung lugar, nakita nga nilang naroroon yung lalaki, hubot-hubad, at agad naman itong nilapitan ng ina niya tapos binihisan.
Anong gagawin natin ngayon? Kausapin natin yung magulang. Sabihin natin na kailangan ipainom ang langis na yan dun sa anak nila para makasiguro tayo. O sige. Pumayag naman yung nanay nung lalaki. Ang problema, yung anak nagwawala. Tila ba kahit tirik na ang araw, meron pa ring epekto ang pagiging aswang nito. Ayoko! Sinabi ko sa inyo, umalis na kayo! Hindi ko iinumin yan. Umalis na kayo! Kapag hindi mo to ininom binata, tuluyan ka ng magiging aswang. Wala akong pakialam. Mas gusto ko ito. Gaano kasarap ang pakiramdam na nakakalipad ka sa ibabaw ng bubong, sa ibabaw ng puno, at nararating ko ang lugar na gusto ko. Hindi ba? Kung ganon, tinatanggap mo na ikaw ay aswang habang buhay, ganun ba? Oo, tinatanggap ko. Kaya umalis na kayo. Hoy binata, eto tandaan mo, hindi ka man namin mapilit, pero pipilitin ka naman naming burahin. Anong ibig mong sabihin? Masama ka, pumapatay ka. Wala kang ibang katapat kung hindi kami. Kaming mga albularyo. Albularyo? Sa pagkakatanda ko, nung unang gabi nga ako'y nagkaganito, nakapatay agad ako ng isang albularyong pakialamero. Ano? Pumatay ka ng kapanalig namin. Hindi maaari yun. Walang kapatawaran ng ginawa mo sa isang alagad ng Diyos. Alagad ng Diyos? Ganun ba? Tinadyakan ng binatang yon ang lalaking kausap niya. Pinigil naman ito ng matandang RD, pero maging siya'y tinadyakan. Yung bata naman ay naglabas ng punyal na biglang humaba. Tatadyakan din sana yung bata nang sumigaw ang nanay nito. Sige! Lumapit ka! Sige! Humahaba ang punyal ko. Ang punyal na ito'y binigay din ni Kanole kay ama. Na ngayon, ako na ang gumagamit. Sige! Lumapit ka! Nang matarakan ko yung dibdib mo. Anak, wag. Ibaba mo yan, anak. Nakakatakot naman ang punyal na yan. Hindi ko akalaing may punyal palang humahaba. Hoy bata, kung talagang matapang ka, hinahamon kita. Mamayang gabi, magduelo tayong dalawa. Sige, kahit saan, papatulang kita. Wag ang anak ko. Ako ang kalabanin mo. Total ako naman ang nagsabing buburahin namin kayong mga aswang. Kaibigan, sandali lang. Pagalingin na lang natin siya na wag na lang sana umabot sa ganon. Kung yun ang hinihingi ng pagkakataong kaibigan, bakit hindi? Wag dito, pakiusap. Umalis na kayo. Sisiguruhin ko sa inyo na muli tayong magkikita-kita. Dahil sa alam na nila kung sino ang isang apektado. Nung araw na yon, hinanap din nila yung isa. Pero masamang balita. Kasi yun ding araw na yon, dumating ang bangkay nung lalaki. Nakalagay na ito sa kulay puting kahon at ipinasok sa sarili nilang bahay. Kapitan, sino yan? Ayan ba? Yung isa sa kainuman nyo ng gabing yun. Oh, hindi. Yan yung isang batang hinahanap natin. Di ba? Oo, tama ka kaibigan. Kapitan, anong nangyari sa kanya? Bakit siya? Napatay siya ng mga tao. Doon ba sa kabilang baryo? Eto. Kailangan na siyang iburol. Kapitan, ano bang nangyari? Paano siyang napatay ng mga tao doon? Siya nga naman ho, kung di niyo humamasamain yung tanong, ano ho bang nangyari sa kanya? Alam nyo, malungkot na pangyayari ang inabot ng isa nating kababaryo. Kasi napatay siya ng mga tao doon dahil ilang beses niyang tinangkang damputin yung bata.
Hindi naman sana siya papatayin dahil lang doon. Kaya lang, iba na ang itsura niya. Tadtad siya ng balahibo. Humaba rin ang tenga niya. Mapula yung mata tapos merong pangil. Kaya iniisip ng mga tao doon, aswang ang kababaryo natin. Kaya tinuluyan siya. Ganun ba? Sige, ikaw nang bahala sa kanya. Napakalaki talaga ng perwisyong ginawa ng matandang gabuna na mag-uusog na yun. Kaya nga Ngayon, isa na lang ang problema nila. Yung lalaking iniwan nila sa bahay. Tay, Manong, balikan na lang kaya natin yung bahay. Nag-aalala ako ron sa nanay baka mamaya. Ha? Oo nga no, bakit di natin naisip yon? Agad nilang binalikan yung bahay. Pagdating doon, normal naman ang lahat. Ayon sa kanyang nanay, hindi naman daw siya sinaktan. Hindi ka sinaktan. Pero teka lang, yung bang pinag-iinuman niya, iniinuman mo din? Hindi makasagot yung nanay nung lalaki. Kaya't hinawakan siya nung albularyo. Di na mahalaga kung nakainom. Anak, kumuha ka ng isang basong tubig doon. Paiinumin natin siya nito. Teka sandali, ano yan? Para saan yan? Gamot ho ito. Nakainom ka man o hindi. Nung basong ginagamit ng anak mo, kailangan makainom ka nito. Kung hindi ka naman nakainom nun o hindi mo nagamit yung baso niya, okay lang, wala tong epekto sa'yo. Pero kung nagamit mo yung baso niya o kaya nagamit mo yung kutsara niya, gagaling ka, hindi ka magiging aswang. Naniwala naman yung babae, kaya't agad din siyang uminom ng langis. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba bata? Ang usapan natin ay mamaya pa tayong gabi maglalaban. Hoy, sumama ka sa amin. Bakit? Anong gagawin niyo sa akin? Gusto niyo bang magpaalam kayo agad? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang kaharap niyo ngayon ay isang gabunan. Wala kaming pakialam kung isa kang gabunan. Sumama ka sa amin ng maayos. Kaya ka naming bitbitin pag ginusto namin. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Irereklamo ko kayo kay Kapitan. Andyan si Kapitan oh. Nakita kong dumaan. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin yan. May warrant ba kayo? Ano? Ang isang aswang na katulad mo, hindi na dinadaan pa sa batas. Pero itay, di ba merong pinagaling si Kanole, aswang, na makasalanan tapos nang gumaling, isinusuko ni Kanole dun sa barangay? Oo, tama ka anak, pero sa sitwasyon na to, sa ngayon hindi na kailangan. Ganon ba? Tao pa rin ako. Meron pa rin naman akong tinatawag na rights pagdating sa batas. Salamat ka, meron kang alam. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi, magkikita rin tayo. Doon muna namalagi ang magtatay. Tapos ang plano nila'y pupunta sila doon sa burol ng lalaking pinatay ng mga taga-kabilang baryo. Nakikiramay po kami. Tumingin lang sa kanila yun. Tapos, nag-iwan ito ng salitang halos hindi makain ng aso. Na para bang sila ang pinagbibintangan kung bakit nasa kahong kulay puti na ang kanyang anak. Anong problema nun? Sa palagay ko nakilala ko eh. Malamang iniisip nun na ako ang huling taong kasama ng anak niya bago ito magkaganon. Ang problema pa natin, baka pati yung babaeng yun at lahat ng mga tao rito nakakain o ibig kong sabihin nagamit yung kutsara o kaya naman baso na ginamit ng namatay. Maaari. Kaya kaibigan, gawan natin yan ng paraan kung paano natin
mapapainom ang mga tao rito. O sige. Yung bata ang gumawa ng paraan. Siya mismo ang kumausap sa nanay nung namatay. Maayos namang sumagot ang bata. Ate, tatanong ko lang po, kayo po ba ay nakakagamit ng kutsara o baso na ginagamit ng anak niyong namatay? Hindi naman, bakit? May sasabihin po ako. Pwede niyo po bang ikuha ako ng baso? Lagyan niyo po ng tubig. Tapos papatakan ko po nito. Ito pong isang basong tubig na to, hati-hatiin niyo po sa mga anak niyo po rito tsaka po sa asawa niyo para lang po makasigurado tayo na hindi po kayo mahawahan ng pagiging aswang nung anak po ninyong namatay. Ayon sa babaeng yun, aware naman daw siya sa nangyari sa kanyang anak. At katulad nga ng sinabi nila nakitaan nila ng pagbabago ang namatay bago siya magkaganon. Sumunod naman yung nanay, pinatawag yung mga anak pati yung asawa. Uminom sila ng tubig na pinaghati-hati mula sa isang baso na pinatakan ng langis. Ama, Manong, okay na. Anong okay na? Uminom na po sila ng tubig na merong langis. Salamat naman kung ganon. Nako, salamat naman kung ganon. Wala tayong maging problema. Ang problema natin, yung isa na lang. Yung isa. Oo nga. Magaling. Malapit nang dumilim. Puntahan natin siya mamayang gabi. Doon sa lugar na yun. Ganito ngayon ang magiging plano natin. O sige, makikinig ako. Wala tayong planong tapusin siya. At ang magiging plano natin, ganito. Kailangan malingkis natin siya. Anak, dala mo ba yung lubid natin? Opo, Tay. Bakit nagdala pa kayo ng lubid? Marami namang lubid dito. Hindi basta-basta ang lubid na ito. Ito ay babad sa pangotra. Kaya siguradong sa oras na mabalutan siya nito, di siya makakawala. At nandoon ang pagkakataon natin para mapainom natin siya ng tubig na merong langis. Paano kung manglaban? Siguradong manglalaban yun. Pero siyempre gagawin natin ang lahat upang sa ganun, mapainom natin siya niyan. O sige. Ako ba ang magtatali sa kanya? Kayo ng anak ko. Sa una lalabanan ko siya. Patutumbahin ko siya. Pero hindi ko siya tatapusin. Ganun ba? Okay, sige. Walang problema. Nang sumapit ng dilim, umalis na sila sa burol. Pumunta sila sa ilog na napag-usapan kung saan sila magkikita-kita. Palapit pa lang sila doon, nararamdaman na nila na merong kakaiba. Sa palagay ko, Itay, nandito na yon. At sa palagay ko, hindi siya nag-iisa. Mag-iingat kayo. Kung di siya nag-iisa, malamang dalawa sila. Naaamoy ko sila at nararamdaman ko pa. Habang sila'y nakatayo sa gilid, na tila ba nag-aantay, napansin nilang sa tubig ay merong umahon. Tay! Ayun siya! Anak, yan ang... Ako nga ito. Kayong mag-ama ang dahilan kung bakit nabubulilyaso ang plano ko. Ngayon, pagkakataon ko na ito. Di ba nasugatan kita? Paano nangyari? Bakit? Bakit buo yan? Wala yung sugat na ginawa mo sa akin, bata. Wala yun. Putulin mo man ang braso ko. Babalik at babalik pa rin ito. Kayo matandang, gabo ng mga usog. Wala ka talagang kadala-dala ano? Baka nakakalimot ka. Minsan na tayo naglaban. Kaya kung gusto mong ayaw mong maulit yung nangyari, lisanin mo na ang lugar na ito. Piliin mo ang sarili mong buhay. Umalis ka na. Pabayaan mo na kami. Sa palagay mo, pababayaan ko kayo? Ngayong
Ang isa kong disipulo ay kukunin ko na ngayon. Hindi ako makapapayag na kayo, ang tatapos sa mga ginagawa ko. Lumabas ka na riyan. Sa tubig din umahon yung binatang naging aswang. Nakakatakot ang itsura niya. Kakaiba. Ibang-iba ito sa itsura ng matanda. Hindi. Ano nangyari? Mas malakas na ito. Oo! Mas malakas nga ito! Ah, hindi po pwede ito. Hindi maaari! Nilapitan sila noon. Yung bata naman ay naglabas ng punyal na humaba. Agad na winasiwas ng bata yung punyal at tinamaan sa braso yung binatang aswang. Naputol ang braso nito, pero unti-unti pa ring tumutubo. Pinagtulungan nila ang binatang aswang pero wala silang nagawa kaya't pare-parehas silang tumama sa malalaking bato sa ilog. Ngayon, magkakasubukan tayo. Itay. Ang sakit. Ang sakit, tay. Anak, ayos ka lang ba anak? Hindi siya ayos. Sa palagay ko, bali ang likod niya. Hoy! Isa-isa lang. Ako muna! Kahit magsabay-sabay pa kayo, wala kayong magagawa. Sige na. Tapusin mo na sila. Kinakailangan na nating bumalik sa aking lugar. Nag-aantay doon ng mga nahawahan. Ikaw na lang ang kulang para masimulan na ang seremonya. Sige po. Ayon pa sa matandang gabunang mang-uusog, marami na raw nag-aantay doon. Ibig sabihin nagtagumpay siya sa pangahawa. Na mas lalong ikinagalit ng dalawang albularyo at saka nung bata. Nang susugurin na sila nung binatang aswang, natigilan ito kasi sa likod nito ay merong taong naglalakad. Kahit na napakadilim ang tingin niya rito para bang lumiliwanag ang kasuotan nito na kulay puting sando. Hindi. May kalaban. May kalaban tayo. Huwag mong isipin yan. Sige na. Tapusin mo na ang mga ito. Napalingon sila sa likod. Nakita nga nilang may taong dumarating. Sino yan? Nakikita ko siya. Nakasuot siya ng sando. Anong nakakatawa? Kilala mo ba yan? Sigurado ko, hindi ba ama? Yan si Manong Lesto. Oo, sigurado ako. Paano siya nakapunta rito? Nagpadala ako ng mensahe sa kanya kanina. Tiempo namang malapit lang siya rito. Hindi. Nolesto! Buhay ka pa rin? Sino yan? Sino yung Nolesto na yan? Papatayin ko yan. Kalma ka lang. Hindi ka uubra sa kanya. Matandang gabunan na mang-uusog. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Oo, buhay na buhay pa ako. At yung sinasabi mo kanina na naririnig ko mula sa malayo na marami nagantay sa inyo ron na mga nahawahan mo, wala na ang mga yun. Dahil ibinalik ko na sila sa dati. Ngayon, napadaan ako rito. Nandito lang pala kayo. Kasi syempre, naramdaman ko si Kapanalig eh. Salamat Kapanalig eh. Tumayo na kayo. Tapusin nyo na ang mga yan. Sandali! Yung isa! Kababayan ko yan. Nahawahan lang siya. O ano pa? Tapusin na rin yan. Ano? Yung mag-amay mabilis na kumilos. Pinuntirya nila ang matandang gabunan na mang-uusog. Pinagtulungan nila ang mga ito. Nang mahawakan siya nung tatay, sinaksak naman ng bata yung tiyan. Bulagta ito at nagpupumilit ibalik ang dati. Pero tila bahuli na ang lahat. Dahil
Hawak-hawak siya nung tatay at yung bata naman walang tigil sa pagsaksak. Habang yung binatang aswang hinawakan ng matandang albularyo kasi hindi na ito makakilos dahil sa panggapos at sa pamakong pinakawalan ni Kanole. Sabay, subo sa kanya ng langis. Galing sa palad ni Kanole kaya't unti-unting nilisan ang kanyang katawan ng pagiging aswang. Kanole, ayos na ba ito? O ayos na yan. Bumalik na siya sa dati. Okay dyan, ayos na ba kayo? Ayos na kami rito, Kanole. Tapos na ito. Kanole, susunugin ba namin to? Malamang. Gagawa na naman ng kabalbalan yan. Teka, yun bang sinasabi mong tapos na rin yung mga nandun? Tinapos nyo ba sila? Hindi po. Binalik ko lang sila sa dati. Yung matandang yan, matagal ko na rin yan minamanmanan. Ang problema ko lang kasi, sa dami nila, hindi ko lahat kayang agwantahan. Ganun ho ba? Naku salamat ho sa inyo ha. Wala nga naman. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po nagandahan kayo sa ating kwento ngayong gabi at araw sa iba. Kung gusto nyo kaming kausapin, syempre, sa Viber nyo lang po kami pwedeng kausapin at wala ng iba. 0948-5230887 at siya nga pala, meron din po kaming WhatsApp. Kaparehas lang din po ang number noon sa Viber. Dito po muna tayo mag-upload hanggat hindi pa po okay yung isa. Sana po tayo nagkakaintindihan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako ang inyong Midnight CJ. At yung isa nating channel, syempre, Hillier Horror Stories na dati ang pangalan po noon ay Commander JH. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.